Agad sumalakay ang mga operatiba matapos magpositibo ang abutan ng pera sa isang bahay sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Okay, Carl, you may right to remain silent, ha? Anything you say will use against you in any court of law, ha? Kinilala ang inaresto na si I. Carl Haynes Acom, 29 anyos at isang dayuhan mula sa bansang Cameroon. Inreklamo si Acom ng panuloko ng mga complainant. Kwento ng mga biktima, Huwebes nung nakaraang linggo nang makuhanan sila ng suspect ng halagang 250,000 pesos bilang bayad sa investment na inalok ni Acom. Kalakip umano nito ang pangakong dodoblehin ang kanilang pera. Pero nang nagdalawang isip sila at nagpa siyang bawiin ang pera, napansin umano nilang peke ang kanilang nakuha mula sa suspect. Agad nagsumbo ang mga biktima sa otoridad at nagkasalaman ng entrapment operation at nauwi sa pagkakaaresto ni Acom. Isang bag naman na naglalaman ng pera na may pulbos ang nakuha sa suspect. Ito raw ang ginagamit ni Acom para magbukhang totoo ang mga ginawang pera. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang naarestong Cameroon national. Maharap siya sa kasong swindling through estafa. Posible rin siyang mapareport pabalik sa pinanggalingang bansa. 200 halaga ng shabu ang nabili ng operatiba sa sinasabing tulak na si Melinda Ojeda, 48 anyos, sa San Juan Bautista Street, Barangay Payatas A, Quezon City, bandang alas 11 kagabi. Agad inaresto ang target kasama ng live-in partner niyang si Rolando De La Rosa, 54 anyos, at sinasabing kasabwat ni Ojeda. 8 sachet ng shabu, isang coin purse at 200 pisong buy-bus money ang narecover sa mga suspect. Matagal na ho nating sinusubaybayan yan at nasa drug watch list yung babae dyan. Dati naman daw volunteer tanod sa barangay si De La Rosa, pero nahubaran umano ito ng baston at uniforme ng barangay dahil na rin sa iligal na droga. Yung lalaki ay naging volunteer BPSO namin yan. Din ang ginagawa niya, kaya pala pumasok siya dyan dahil pang front lang yung kanyang uniform. Dahil nga doon sa kanyang trabaho na nagtutulak po. Hindi naman itinanggi ng mga suspect ang pagkakasangkot sa iligal na droga. Kinukuha ko lang po yan sa Lower Asmin. Pag may nagpapabili lang po. Gumagamit pag may binibigyan ako, pag may nakikira. Gumagamit naman talaga ako. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng mga suspect. Weng de la Peña, Radio Pilipinas.